Okay, back at it again with another video, and itong video na to para to sa mga overthinker tulad ko. Inaalam ko pa kung paano ko i-process yung overthinking para yung hindi ako mag-pause kakaisip, maging productive pa rin ako in some way. 3 months ago, I was laid off, nawalan ako ng work, gumawa ako ng mga videos, nag-set ako ng YouTube, nag-upload ako, and kung tatanungin niyo ako kung yun na ba yung sagot ko para sa mga nangyari sa buhay ko, hindi. Pero ang masabi ko sa inyo, kailangan ko lang maging productive. Nag-aaral ako for certification, gumagawa ako ng YouTube. Ito yung productivity para sa akin. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung gagawin ko next. Pero may mga ginawa akong actions tulad nitong pag-YouTube ko and yung pag-aaral ko for certification. Hindi ko linet na yung overthinking ko ang manalo, but instead, kailangan kong mag-move. Yung brain ko mag-move, yung katawan ko mag-move. And yung mga small changes na yon, nagkaroon siya ng impact. Alam niyo yun, hindi niyo kailangan ng plan. Kailangan niyo lang mag-start. Kasi alam niyo na yung idea behind sa kung ano yung gusto niyo gawin. Yung pag-overthink ko, ang iniisip ko palagi, okay na ba to? Bago ko ilabas yung mga videos ko. Magki-care ba yung mga tao? May mangyayari ba kapag pinost ko to? May mangyayari ba kapag hindi ako nag-post? Yung mga ganun. And syempre, yung pinaka main culprit is what if I fail? Pero kapag yung more na nagstay ako sa head ko instead na mag-act ako, yun yung times na parang wala akong gustong gawin, literal, na kahit maglaro para mag-enjoy muna, hindi. Kasi nag-overthink ako ng mga bagay-bagay. Parang yung overthinking kasi ano yan eh, yung nakapark ka sa car park, tapos nakabukas lang yung engine mo, pero wala. Nandun ka lang sa loob. Hindi ka mag-change gear, hindi ka tapak sa gas, hindi ka alis. Ang masasabi kong turning point kasi yung pagiging messy nung start nung idea mo, yung fruition nung gusto mong gawin. Yung first few videos ko, kinakapa ko pa kung ano yung tamang lighting, ano yung mic, ano yung reception nyo sa akin. Pero hindi, tinanggap ko na yon, walang cut, kung ano yung gusto ko sabihin, sinasabi ko lang. And masasabi ko na hanggang ngayon hindi pa rin perfect yung mga videos ko, and hindi ko pa nakukuha yung gusto kong perfect outcome ng kalalabasan. Feeling ko naman hindi siya magiging perfect outcome anytime soon. Pero yung each process ng paggawa ko ng video, merong process yon na natuto ko. And yung momentum ko doon, yun yung nakakatalo sa iniisip nating gusto natin perfect lahat. So, yung momentum beats perfection always. Yun siya, yung pagiging consistent mo. Kasi along the way na natututo ka eh. Hindi mo kailangan isipin yung way mo sa mga different actions na kailangan mong i-take. You act your way into clarity. Kumbaga, kung ako, hinahanap ko na lang yung way ko na, okay, ito na yung clear sa akin, ito na yung gusto kong maging message. By doing so, na-discover ko kung saan ako magaling, ano yung nagre-resonate, and most importantly, on how I want to grow. As a person, ano na ako ngayon, ano yung na-share ko sa inyo, ano yung mga malalaman ko pa na i-share ulit sa inyo. And then, ma-figure out mo yun while moving forward. Tulad ko, yung mga job applications ko kung saan ako nag-apply kasi nakikita ko na, pasok ako dito, may experience ako dito, so why not give it a try? Kahit na hindi siya, sabihin na nating 70%, mga 60-50% na applyan ko pa rin yan. Kasi, pasok ako and kaya ko gawin yung work na yun. Again,
tulad nga na sabi ko sa inyo, kung may idea kayo, gawin nyo lang siya. Set a timer, do one thing. And then, kung nakikita nyo itong YouTube video ko, choose progress over polished ones. Record lang kayo. Kung anong gusto nyo sabihin, upload nyo. Tingnan nyo kung anong mangyayari. From there, study, learn kung ano yung mga tamang nagawa nyo. And then, done, as in tapos, done is better than perfect. Natutunan ko na lang din yun sa trabaho. Nandito ako ngayon para ipakita sa inyo na hindi ako, yung parang walang takot, hindi ko alam kung ano yung mangyayari in the future. Natatakot pa rin ako, syempre. May takot ka pa rin kung ano yung future. Pero important is yung nandito ako ngayon. And ang gusto ko sabihin sa inyo na hindi naging hadlang yung takot na yon, yung fear na maging final word para sa kung ano yung gusto ko pa gawin. Kasi gawin ako ng trabaho, pwede naman ako mag-stay put lang. Wala akong gawin. Pero hindi pa pwede yun eh. Then take one step today, kahit na maliliit lang and talagang magulo. Hindi mo alam kung ano yung mga gusto mong mangyari. Kung may passion ka about something, try mo lang kahit na messy yung maging outcome. Good. Okay na yun. Then to next day, try mo ulit. And yung future natin, hindi siya nag-i-start kung meron kang plan. More likely, kahit saang productivity, kahit anong productivity videos pa yung panoorin nyo, it starts talaga kapag nagtitake tayo na action. So, here I am. Medyo nakakailang videos na ako. Happy naman. Ito yung isa sa mga outlet ko para maging productive ako. And nakakatuwa. Maganda yung mga nagiging output and na-instill sa katawan ko na meron akong something productive almost every day, including weekends. So, doon naman na ngayon. Maraming salamat sa inyo. And share to sa mom nyo, colleagues nyo, friends nyo. And I'll see you in the next video. Thanks, friends.